Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay may dalang anak ni Lola na chicken soup o marak-op ang tawag dito. Marak na ang ibig sabihin ay soup at op naman ang ibig sabihin ay chicken. Pinainit ko nga lamang at pinalagyan din sa akin ni Lola ng petrosilya o parsley para mas maging malasa at maging mabango ang amoy. Dito sa Israel ang mga tao ay mahilig maglagay ng iba't ibang klase ng mga dahon-dahon sa kanilang pagkain. Dinagdagan ko nga din ng mainit na tubig dahil medyo maalat ang pagkakaluto. Nagluto nga din ako ng instant noodles at ang gusto lamang naman dyan ni Lola ay yung mismong noodles na ihahalo niya doon sa mismong chicken soup na aking ipinainit na bigay ng kanyang anak. Bihira lamang naman kumain si Lola ng instant noodles at hindi rin yun mahilig sa mga pagkain na maaalat. Kapag magluluto nga ng kanyang pagkain ay mas mabuti pa na mapatabang ang luto. Dahil kapag walang lasa o matabang ang luto ay pwede siyang magdagdag ng asin. Kaya naman laging may katabi si Lola na asin kapag kumakain. Ready na ang chicken soup ni Lola o marak-op at yun namang noodles ay nakahiwalay ng lagayan. At para naman sa paranghalian ni Nilo siya merong avocado, tinapay, potato salad at ginisang itlog na may kamatis. At syempre ang kanyang salad na niyadyad na pipino at kamatis at nilagyan ko lamang ng konting asin. Ayun nga si Nilush at medyo lobat ng araw na yan at may oras na tahimik lamang. At kung hindi mo nga kakausapin ay hindi ka papansinin. At meron namang araw na masayahin siya, mataas ang energy, madaldal at madaming kwento. At meron din namang araw na umiiyak at sumisigaw kahit wala naman dahilan. Mayroong oras na nagagalit siya at mayroong oras naman na panay ang tawa at paiba-iba nga ang kanyang emosyon. Simula pa nga lamang ay marami nang nagtatanong kung ano daw sakit ni Nilush. Ang sakit ni Nili ay schizophrenia, isang mental disorder. Isang sakit sa pag-iisip na mayroong sintomas ng hallucinations o mga guni-guni. Ang mga halimbawa niyan ay mayroon siyang naririnig na kumakatok sa pinto kahit wala naman. Minsan ay meron daw sumasaksak sa kanya kahit wala naman at minsan nga ay pinagbibintangan pa ang kapatid ni Lola na si Imadora na siya daw ay sinaksak. At kapag bumabalik nga ang sakit ni Nili ay lagi siyang nakakakita ng ahas. Ang tawag dito sa Israel sa ahas ay nakash at madalas niya yung nakikita sa ilalim ng table sa salas. At kapag nakakakita siya ng ahas sa kanyang guni-guni ay binubugaw niya o itinataboy. Andyan din yung sintomas ng delusion o maling akala. Yung kapag may bagay siya na hinahanap at hindi niya agad nakita ay pinagbibintangan niya ang ibang tao na kinuha daw. Kaya naman na sinasabi ko kay Nili ay walang ibang tao na kukuha ng hinahanap niyang gamit dahil kami lamang naman ang tao dito sa bahay. At baka kung saan niya lamang nailagay. Andyan yung sintomas ng hindi maayos na pag-iisip at pananalita. Yung kapag tinanong siya ay yung sagot niya ay maaaring walang kaugnayan dun sa tanong. Minsan ay labo-labo na yung mga sinasabi niya at hindi magkakaugnay na salita na parang hindi maintindihan. Sa tulad ng sakit ni Nilush ay nandyan din yung ayaw nilang maligo. Walang eye contact at nawawalan sila ng interes sa pang-araw-araw na gawain. Minsan ay ayaw din nila makisalamuha sa ibang tao kahit sa kanilang pamilya o mga kaibigan. Andyan din yung nahihirapan silang matulog, yung pakiramdam na parang inaantok na sila at gustong matulog ay hindi makatulog. Sa obserbasyon ko kay Nili kapag bumabalik yung kanyang sakit ay mayroong 3 araw na diretsyo na hindi siya natutulog. At mayroong araw na tulala at iritable. Kapag nga mahina at hindi ka sanay sa tulad ni Nilush ay paniguradong hindi mo kakayanin at hindi ka tatagal sa pag-aalaga. Sa mga katulad ni Nilush ay higit nilang kailangan ng mahabang pasensya at pangunawa. At syempre higit sa lahat ay suporta at pagmamahal mula sa pamilya. Kaya naman si Lola kahit 90 years old na ay gusto pang humaba ang buhay para sa kanyang anak na si Nili. Mahal na mahal niya si Nili at kahit nga ganan si Nili ay hindi niya ito sinukuan. Kaya naman lagi ding iniisip ni Lola na paano na daw kaya si Nili kapag nawala siya. Dahil alam din naman ni Lola na ang pag-aalaga ko kay Nili ay hindi pang habang buhay dahil meron din akong sariling pamilya sa Pinas. Kaya naman sa lahat ng may mga alaga katulad ng kay Nili, mapabata man o matanda na may mental disorder ay tunay na kahanga-hanga. Kahanga-hanga dahil yung hirap at sakripisyo sa pag-aalaga ng tulad nila ay hindi madali. Lalo na doon sa mga magulang na mayroong anak na katulad ni Nilush na ang pag-aalaga nila at pagmamahal ay panghabang buhay. At isa na dyan ang aking mga magulang lalo na sa aking ina na patuloy na nag-aalaga sa aming kapatid. Dahil meron akong kapatid na mas nakakatanda sa akin na nung baby pa siya ay nagkaroon ng sakit na epilepsy. Kaya naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video at baka magkaiyakan pa. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!